Isang gabi, bago ang engrandeng anibersaryo ng Villarreal Holdings, nakatayo ako sa gitna ng karangyaan, habang hawak ang isang mamahaling resibo ng kwintas na nakuha ko sa bulsa ng aking asawa. Hindi para sa akin ang kwintas na yon, kundi para kay Clarissa, ang babaeng unti-unting umaagaw sa lahat ng mayroon ako. Sa gabing yon, pinilit nila akong lumabas sa sarili kong buhay na parang isang basahan sa harap ng daan-daang tao. Ngunit hindi nila alam sa loob ng aking lumang bag ay mahigpit kong hawak ang huling habilin ng yumaong patriarch, isang lihim na magpapabagsak sa kanilang imperyo. Ang araw ng aking pinakamatinding, kahihiyan ang siyang magiging simula ng kanilang katapusan. You are nothing but a charity case, Mariana. Mapalad ka nga dahil pinalitan ko ang dugong basurero ng pamilya mo. Ang boses ni Esteban ay bumaril sa aking pandinig, pumunit sa natitirang piraso ng aking puso. Walang luha na pumatak mula sa aking mga mata, tanging ang lamig ng katotohanan ang gumapang sa aking buong katawan habang nakatitig ako sa kanyang muka na puno ng pot at panghahamak. Tila bumalik ang aking gunita sa mga sandaling bago magsimula ang pagtitipon sa marangyang presidential suite ng hotel. Kay bango ng amoy ng mamahaling pabango ni Esteban na humahalo sa amoy ng mga sariwang rosas sa silid. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan kong inayos ang gintong necktie na nakasabit sa kanyang leeg. Hinaplos ko ang kanyang balikat at tiningnan siya sa mata, umaasa na sa likod ng kanyang malamig na titig ay may kaunting pagmamahal pa siyang natitira para sa akin. 5 taon kaming kasal. 5 taon ko siyang tinulungan sa bawat sulok ng kumpanya. Isinuko ang sarili kong mga pangarap bilang top business graduate upang maging anino niya. Naisip ko ang aking ama na nasa ospital. Umaasa ako na sa gabing ito, matapos ang tagumpay ng kumpanya, ay papayag si Esteban na pundohan ang huling operasyon ng aking ama. Ngunit ang init ng aking kamay ay sinalubong lamang ng kanyang mabilis na pag-iwas. Hinalughog ko ang bulsa ng kanyang Amerikana upang kunin ang kanyang panyo. Ngunit ang aking mga daliri ay sumalat sa isang maliit na papel. Isang resibo mula sa isang mamahaling platerya sa Makati. 1,000,000 piso para sa isang diamond necklace na may nakasulat na pangalan, Clarissa Monteverde. Kasunod nito ay ang mahinang boses mula sa katabing balkonahe. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at ang boses ng aking asawa ay malinaw na narinig ko habang kausap niya si Clarissa sa telpon. Sabi niya may kasamang tawa. "Huwag kang mag-alala, babe. Ang anibersaryong ito ang magiging huling gabi ni Mariana bilang asawa ko. Pagkatapos nito, itatapon ko na ang basura." Nalaglag ang aking hawak na suklay sa sahig ng walang ingay dahil sa kapal ng carpet. Ang aking buong katawan ay nanginig, tila nawala ng lakas ang aking mga tuhod upang manatiling nakatayo. Ang aking lalamunan ay nanuyo at ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking dibdib. Wala akong nagawa kundi ang kumapit sa gilid ng mesa. Bakit napakabilis ng tadhana? Bakit sa loob lamang ng ilang minuto ang aking mga pangarap para sa kalusugan ng aking ama at ang aking kasal ay gumuho na parang kastilyong buhangin? Ako ang utak sa likod ng bawat kontrata. Ako ang gumigising hanggang madaling araw para ayusin ang mga ulat sa pananalapi na nagligtas sa kumpanya mula sa pagkabangkarot. Ngunit ang tanging halaga ko lang pala sa kanila ay isang basurang madaling itapon. Hindi pa ako nakakabawi sa sakit nang biglang bumukas ang pinto. Si Doña Esperanza, ang aking biyenan, ay pumasok na may dalang lista ay ng mga bisita. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa
na may halong pandidiri sa kanyang mga mata. Sabi niya habang ibinabato ang listahan sa aking kandungan. Mariana, bakit hindi mo pa inaayos ang mga bulaklak sa buffet table sa ibaba? At tiyakin mong maayos ang pagkain ng mga VIP. Hindi ka naririto para maging bisita. Naririto ka para magsilbi sa pamilyang nagpakain sa'yo. Bago ko pa man magawang sumagot, isang siko ang marahas na tumama sa aking balikat. Isang sikat na fashion photographer ng kumpanya ang pumasok upang kumuha ng larawan ni Esteban. Hinila niya ako palayo sa tabi ng aking asawa. Sabi niya sa kanyang assistant, "Sino ba ang yaya na ito? Alisin mo siya sa frame." Nakakasira sa litrato ni na Sir Esteban at Ma'am Clarissa. At sa labas ng silid, ang boses ng MC ay umalingaw. Ngaw na sa pamamagitan ng mga malalakas na speaker sa buong ballroom ng hotel, tinatawag ang mga pangalan ni na Esteban Villarreal at Clarissa Monteverde bilang mga pinuno na magdadala sa kumpanya sa bagong yugto ng tagumpay. Ang oras ay hindi na naghihintay at ang bawat segundo ay tila isang parusa na pumipiga sa aking natitirang lakas. Diyos ko po, bakit ako? Bakit ako naging ganito kahina? Bakit hinayaan kong tapakan nila ang aking pagkatao sa ngalan ng utang na loob? Bakit ang aking sakripisyo ay naging sandata nila upang ako ay saktan? Kinuha ko ang aking lumang bag mula sa gilid ng sofa, ang bag na naglalaman ng lihim na testamento ni Don Alejandro na ipinagkatiwala niya sa akin bago siya mamatay. Lumakar ako, palabas ng presidential suite bawat hakbang ko ay tila may bigat ng 100 kilo, ngunit may kasamang bagong determinasyon. Pagdating ko sa registration table sa ibaba, kung saan nakalatag ang mga baso ng sampan para sa mga bisita, dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal. Walang pag-aalinlangan kong ibinaba ang singsing sa loob ng baso ni Esteban, kung saan ito ay mabilis na lumubog sa serye ng mga bula ng alak. Lumabas ako sa malakas na ulan ng gabi basa at mag-isa, habang ang bawat patak ng ulan ay naghuhugas sa aking mga luha, dala ang aking bagong desisyon na hindi na ako muling luluhod sa pamilyang Villarreal. Ang lamig ng ulan sa lansangan ng Maynila ay tila sumusuot hanggang sa kaibutura ng aking mga buto, habang sakay ako ng isang jeep na bumabagtas patungo sa pampublikong ospital sa Santa Cruz. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay lumalabo sa aking paningin na hinaluan ng mga luhang kanina ko pa pinipigilang pumatak. Basang-basa ang aking damit at ang mamahaling gown na isinuot ko sa gabing yon ay naging mabigat na pasani na kadikit sa aking balat na parang yelo. Pagbaba ko pa lang sa tapat ng emergency room, ang amoy ng formalin gamot at pawis ng daan-daang tao ang sumalubong sa akin. Tumakbo ako sa makitid at madilim na pasilyo ang tunog ng aking sapatos sa basa, at sementadong sahig ay tanging hudyat ng aking pagmamadali. Pumasok ako sa ward kung nasaan ang aking ama. Ngunit ang sumalubong sa akin ay hindi ang kanyang mahinang paghinga, kundi ang katahimikan ng isang kama na tinatakpan na ng puting kumot ng mga nurse. "Ma'am, pasensya na po. Ginawa na namin ang lahat," sabi ng attending doktor. Ang boses ay puno ng pagod habang inilalagay ang kanyang stethoscope sa bulsa. "Hinihintay niya kayo, pero hindi na po kinaya ng kanyang puso ang huling atake." Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay tila binibigatan ng 1,000 tonelada. Hinawi ko ang puting kumot. Ang mukha ng aking ama ay payapa, ngunit ang kanyang mga kamay ay naninigas at malamig na. Doon na gumuho ang huli kong depensa. Lumuhod ako sa matigas at maruming sahig ng ospital, ibinaon ang aking mukha sa kanyang malamig na palad at humagulgol ng tahimik. Walang sigaw, walang pagmamakaawa sa langit. Tanging ang sakit na nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa
na hindi ko kailanman naramdaman ng itaboy ako ni Esteban. Bago ko pa man matapos ang aking pagluluksa, lumapit ang administrador ng ospital kasama ang isang makapal na folder. Sabi niya ng may malamig at profesional na tono, "Miss De La Cruz, kailangan ninyong pirmahan ang clearance at ayusin ang natitirang bayarin sa operasyon at morgue bago natin makuha ang death certificate." Sinubukan naming iswipe ang inyong corporate HMO card mula sa Villarreal Holdings, pero decline po. May nagpatigil ng account. Doon ko naintindihan. Si Doña Esperanza. Hindi lamang niya ako itinapon sa gitna ng ulan. Tinanggalan niya rin ng huling paraan ang aking ama upang magamot. Pinagkaitan niya ng karapatan sa isang disenteng kamatayan ang isang matandang walang ginawa kundi ang magpalaki sa akin ng may danggal. Kinuha ko ang bullpen mula sa kamay ng administrador. Ang aking mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang matinding galit na unti-unting kumakain sa aking pagkatao. Tiningnan ko ang mukha ng aking ama. Isang pangako ang binuo ko sa loob ng aking dibdib sa sandaling yon. Pangako pa. Ang bawat patak ng luha ko ngayong gabi ay babayaran nila ng sapat na danyos. Ang bawat apak nila sa ating pangalan ay ibabalik ko sa kanila ng doble. Pinirmahan ko ang dokumento. Gamit ang sarili kong lumang ballpen, ang lagda ko ay matatag at matulis sa ibabaw ng papel ng utang. Habang inihahanda ng mga tauhan ng katawan ng aking ama para ilipat sa punerarya, lumapit sa akin ang isang matandang utility worker na nag-abot ng isang lumang sobre na nahulog mula sa ilalim ng unan ng aking ama. Sabi niya ang sobre raw na ito ay ibinigay ng isang matandang lalaki ilang araw bago na-admit ang aking ama sa ospital. Binuklat ko ang sobre sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng pasilyo. Isang lumang sulat kamay mula kay Don Alejandro Villarreal ang bumungad sa akin, kasama ang isang susi na may nakaukit na lumang logo ng pamilya. Kung binabasa mo ito, Mariana, ibig sabihin ay huli na ang lahat para pigilan ang kasakiman ng aking pamilya, ang nakasulat sa sulat. Ang susi na ito ang magbubukas sa katotohanan na magpapalaya sa iyo. Ang madilim na sulok ng lumang simbahan sa Binondo ang naging kanlungan ko matapos ang gabing yon ng trahedya. Habang ang buong lungsod ay abala sa pagdiriwang ng tagumpay ng kumpanya ng aking asawa, ako ay nakaupo sa isang tahimik na silya sa likod ng altar, kasama lamang ang abo ng aking ama at ang subreng iniwan ni Don Alejandro. Ang amoy ng lumang kahoy at natunaw na kandila ay humalo sa hangin ng gabi. Dahan-dahan kong binuklat ang mga dokumentong nakapaloob sa lumang sobre. Hindi lamang ito isang simpleng sulat. Ito ang huling hininga ng katarungan mula sa matandang nagtatag ng Imperyong Villarreal. Sa ilalim ng batas korporasyon, ang Villarreal Holdings ay hindi kailanman naging tunay na pag-aari ng mga anak ni Don Alejandro. Nakapangalan ito sa isang foundational trust, ang Ki Giatok, na itinatag 30 taon na ang nakalilipas. Ayon sa probisyon ng testamento, kung mapatunayan na ang mga tagapagmana sa dugo ay lumabag sa mga patakaran ng katapatan at gumamit ng pondo ng kumpanya para sa pansariling luho at korupsyon, ang buong kapangyarihan sa pamamahala at ang kontrol sa lahat ng ari-arian ay otomatikong mapupunta sa isang tao na itinalaga ng patriarch, at ang pangalang nakasulat doon ay walang iba kundi ang sa akin, Mariana De La Cruz. Ngunit, ang dokumentong ito ay isa ring death warrant para sa akin. Kung malaman ni na Esteban at Doña Esperanza na hawak ko ang susi na ito, sisiguraduhin nilang mawawala ako ng tuluyan sa mundong ito bago pa man maabot ng batas ang kanilang mga kamay. Isang mahinang yabag ang pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Si Sir Beatrice. Lumapit siya sa akin, suot ang kanyang puting abito, may dalang isang tasa ng mainit na tsaa.
Ang kanyang mga mata ay puno ng kabait at pag-unawa ang uri ng init na matagal ko nang hindi naramdaman mula sa aking sariling tahanan. Alam ko ang nangyari sa iyong ama, Mariana. Ang bulong ni Sir Beatrice habang inilalagay ang tasa sa maliit na mesa. Condolence. Ang Diyos ang bahagi sa mga taong pinagkaitan ng katarungan sa mundong ito. Tiningnan ko ang mukha ng madre. May kakaibang lalim sa kanyang mga mata, isang uri ng talas na madalas kong makita sa mga taong matagal nang nagtatago ng lihim. Sabi niya habang nakatitig sa makapal na sobre sa aking mga kamay. Ang simbahang ito ay matagal ng saksi sa mga lihim ng mga mayayaman sa binundo. Kung kinakailangan mo ng mapagtataguan para sa mga dokumentong yan, maaari mong iwan sa akin ang isang kopya. Protektahan ka namin. May kung anong bahagi ng aking isipan ang nag-alinlangan. Ang alok ni Sir Beatrice ay tila isang anghel na nag-abot ng kamay sa gitna ng unos. Ngunit bilang isang taong nasanay magsuri ng bawat kontrata at motibo sa korporasyon, napansin ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga labi at ang paraan ng pagtingin niya sa bahagi ng dokumento na naglalaman ng mga pondo para sa charity trust ng pamilya. Isang marahang ngiti ang sumilip sa kanyang labi. Ngiting hindi nababagay sa isang taong nagdadalamhati para sa kapwa. Gayunpaman sa sandaling yun, kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng isang taong may kapangyarihan sa loob ng komunidad upang iligaw ang atensyon ni na Esteban. Salamat, sir, ang sagot ko habang inabot ang isang selyadong kopya ng dokumento. Ngunit ang orihinal na susi at ang pangunahing testamento ay mananatili sa akin. Ito lamang ang tanging panlaban ko. Tumango si Sir Beatrice, bagamat sa loob ng isang bahagi ng segundo, isang malamig na kislap ang sumagi sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng maamong ekspresyon ng isang madre. Sabi niya sa kanyang mahinang tinig, "Mag-ingat ka, Mariana. Ang simbahan ay naglilinis ng mga kasalanan ng mga nagtitika. Ngunit may mga taong pumupunta rin dito para magtago ng mas malalaking kasalanan." Pagkalis ni Sir Beatrice sa madilim na silid, naiwan akong nag-iisa kasama ang lamig ng gabi. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at natanto ko na ang kalaban ay hindi lamang ang pamilyang umapi sa akin sa mansyon, kundi pati na rin ang mga anino na nagtatago sa likod ng kabanalan. Ang mga salamin at bakal ng gusali ng Villarreal Holdings ay kasing lamig ng mga matang sumalubong sa akin ng pagbaba ko mula sa elevator sa ikalimang palapag. Suot ang isang itim na blazer at may dalang portfolio ng mga dokumento, naglakad ako sa pasilyo ng may tikas na walang bahid ng takot. Ang mga empleyado ay nagbubulungan sa gilid. Ang kanilang mga mata ay puno ng chismis tungkol sa nangyari sa akin sa gabing yun ng anibersaryo. Ngunit hindi ko sila pinansin. Ang dignidad ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung paano ka tinitingnan ng iba, kundi sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili. Pagpasok ko pa lang sa executive lounge, sinalubong na ako ni na Esteban at Clarissa. Magkatabi sila, hawak ang mga kamay ng isa't isa na tila nagpapakita ng kapangyarihan. Si Clarissa, suot ang pulang damit na naglalabas ng kanyang mapanlinlang na karangyaan, ay tumawa ng pag-ak habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Sabi niya habang nakapamewang, "Oh, look who's here. Ang akala ko ba ay nag-empake ka na ng iyong mga gamit, Mariana? Don't tell me na wala ka ng matirhan kaya bumalik ka rito para mamalimos ng trabaho." Hindi ako kumurap. Tiningnan ko si Esteban na umiwas ng tingin, halata ang konsensya at takot sa likod ng kanyang mapagmataas na niiti. Tumugon ako gamit ang aking malamig at formal na boses, sinasadyang isama ang mga salitang Ingles na nagpakita ng aking mataas na posisyon.
With all due respect, Miss Monteverde, hindi ako narito para mamalimos. Bilang nakatalagang crisis management consultant ng Board of Directors, Narito ako upang saluhin ang kumpanya mula sa malaking lugi na idinulot ng iyong kapabayaan sa Q3 logistics expansion. Nabura ang ngiti sa labas ng mukha ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nanliit. ano ang sinasabi mo? Ako ang head ng expansion na ito? Exactly, ang sagot ko habang inilalapag ang aking portfolio sa ibabaw ng mesa. At ayon sa huling financial audit, ang iyong proyekto ay nagtamo ng 30% pagkalugi sa loob lamang ng isang buwan dahil sa maling alokasyon ng pondo. Kung hindi ko ito aayusin ngayon, ang buong pangalan ng mga Villarreal ang guguho bago pa man madamay ang pangalan mo. Iniwan ko silang natulala sa gitna ng pasilyo at nagtuloy-tuloy ako sa aking lumang opisina. Bagamat pinalitan na ni Esteban ang pangalan sa pinto, hindi niya kailanman binago ang master password ng sistema na ako mismo ang nag-setup nung unang taon namin sa kumpanya. Umupo ako sa swivel chair, binuksan ang computer terminal at mabilis na ikinabit ang aking personal na external drive. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Isang linya ng mga naka-encrypt na file ang lumabas sa screen. Ang mga offshore account ni na Doña Esperanza at Clarissa kung saan direktang ipinapadala ang pondo ng kumpanya patungo sa mga dummy corporations sa Cayman Islands. Habang kinokopya ko ang bawat transaksyon, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telpo sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Esteban, puno ng galit at takot. Anong ginagawa mo sa sistema, Mariana? Tigilan mo ito o ipapaaresto kita sa salitang trespassing. Hindi ko na binasa ang mga sumusunod na mensahe. Isang katok ang marahas na tumama sa pinto bago ito bumukas ng walang pahintulot. Si Clarissa, hiningal at nanginginig sa galit ay pumasok habang nakaturo ang daliri sa mukha ko. Sabi niya habang nanginginig ang boses sa gigil. Ibinaba mo ang audit report sa mesa ng board. Anong pinaplano mo, Mariana? Gusto mo bang sirain kami? Dahan-dahan akong tumayo mula sa silya, lumakad palapit sa kanya hanggang sa ilang pulgada na lamang ang layo namin sa isa't isa. Binaba ko ang aking boses, ginawa itong isang mahinang bulong na tanging kaming dalawa lamang ang makakarinig, sapat para patigilin ang kanyang paghinga. Sabi ko habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi ko kayo sinisira, Clarissa. Iginuguhit ko lamang ang hukay kung saan kayo mismo ang tatalon. Gabi na nang matapos ang aking trabaho sa opisina. Ang katahimikan sa palapag ng executive suite ay pinuputol lamang ng mahinang huni ng central aircon. Habang kinukuha ko ang aking coat mula sa gilid ng estante, napansin kong mabilis na naglakad ang isang anino pumasok sa aking opisina. Si Lucinda. Ang aking pinakatiwalaang sekretarya na 5 taon ko nang kasama sa bawat tagumpay at kabiguan. Nagtago ako sa likod ng bahagyang nakabukas na glass door. Nakita ko ang nanginginig niyang mga daliri habang binubuksan ang drawer ng aking mesa. Kinuha niya ang kulay pulang external drive, ang drive kung saan nandoon ang kopya ng mga illegal offshore transfer ni na Doña Esperanza at Clarissa. Pumasok ako sa silid ng walang ingay. Lucinda, ang pangalan niya ay lumabas sa aking labi sa mahinang boses. Mabilis siyang napalingon at ang pulang drive ay halos malaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay at sa isang iglap bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harap ng aking mesa. Sabi niya habang ang mga luha ay mabilis na umaagos sa kanyang mga pisingi. Pasensya na po, Ma'am Mariana. Pasensya na po. Huwag niyo po akong ipakulong. Nagmamakaawa ako sa inyo. Lumapit ako sa kanya, ang sakit sa aking dibdib ay hindi dahil sa takot na nawala ang datos, kundi dahil sa sugat ng pagtataksil ng isang taong itinuring kong kapatid.
Ngunit bago ako magsalita, napansin ko ang isang maliit na larawan na nahulog mula sa kanyang bag. Larawan ng kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki, walang buhok, at nakasuot ng hospital gown. May nakakabit na mga tubo sa braso. Nanginig ang boses ni Lucinda habang nakatingin sa larawan ng kanyang anak. Sabi niya, May leukemia po ang anak ko, ma'am. Kailangan niya ng bone marrow transplant sa US sa loob ng 2 buwan. Lumapit ako kay Sir Esteban nung 1 linggo. Sabi niya papadalingin niya ang anak ko at babayaran ang lahat ng bill sa ospital kapalit ng lahat ng ebidensya niyo laban sa kanila. nanlamig ang aking buong katawan. Naintindihan ko ang lahat. Ang isang inang desperadong iligtas ang buhay ng kanyang anak ay kayang gawin ang kahit anong bagay, kahit ang magbenta ng sariling kaluluwa. Bago pa man ako makapagsalita, tiningnan ko si Lucinda. Naisip ko ang aking ama, ang ama ko na namatay dahil sa kawalan ng pera sa pampublikong ospital. Hindi ko kayang hahayaan na ang isa pang pamilya ay mawasak dahil sa kahirapan. Huminga ako ng malalim. Itinayos si Lucinda mula sa sahig at inayos ang kanyang buhok. Sabi ko sa mahinang boses, "Kunin mo ang drive na yan, Lucinda. Ibigay mo kay Esteban." Napatitig si Lucinda sa akin, hindi makapaniwala sa kaning narinig. "Ma'am, ibigay mo sa kanya," ang pag-uulit ko. "At gamitin mo ang pair, ang ibibigay niya para ipagamot ang anak mo sa Amerika." Hindi alam ni Lucinda at lalong hindi alam ni Esteban na ang pulang drive na iyon ay naglalaman lamang ng mga pampalito at peking datos na idinisenyo ko upang linlangin sila. Ang tunay at kumpletong record ay ligtas na nakatago sa aking encrypted cloud server na ako lamang ang may hawak ng susi. Mabilis na umalis si Lucinda matapos magpasalamat sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagyuko. Pagkaalis niya, naupo ako sa aking silya at pinalipas ang ilang minuto sa katahimikan. Ilang sandali pa tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Esteban ang lumabas sa screen. Sinagot ko ito. Ang boses ni Esteban ay puno ng kayabangan at halakhak sa kabilang linya. Sabi niya, Mariana, nakuha ko na ang hawak mong drive. Wala ka ng baraha laban sa amin. Sugatan ka na at mas mabuting mag-empak ka na bago ka namin tuluying sirain sa publiko." Inayos ko ang aking upo, pinalabas ang isang malalim na buntong. Hininga at sumagot gamit ang isang boses na walang kaanting bakas ng takot. Sabi ko habang nakatitig sa malamig na salamin ng bintana ng opisina. "Nawa ay maging sapat ang hawak mo, Esteban. Dahil kapag sumabog ang perang yan sa mga kamay nyo, wala nang makakaligtas sa inyong pamilya." Ang amoy ng lumang papel at maalikabok na kahoy sa archive room ng kumbento ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba habang hinahanap ko ang lumang panrehiyon na record ng pamilya Villarreal. Matagal nang sinabi ni Don Alejandro na sa simbahang ito nakatago ang ilang mahahalagang papeles ng pamilya bago pa man maitatag ang kumpanya. Habang binubuklat ko ang isang lumang binder mula nung 38 taon na ang nakalilipas, isang kulay dilaw, at punit-punit na birth certificate ang nahulog mula sa mga pahina. Kinuha ko ito at binasa sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng lampara. Pangalan ng bata, Beatriz Santiago. Pangalan ng ina, Esperanza Monteclaro. Ang maiden name ng aking biyenan na si Doña Esperanza. Nanlamig ang aking mga kamay. Napatigil ang aking paghinga habang paulit-ulit kong binabasa ang mga pangalan sa papel. Si Sir Beatrice, ang madre, nagbigay sa akin ng kanlungan ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim sa gitna ng aking pagluluksa. Ay ang anak sa labas ni Doña Esperanza. Isang anak na itinago sa publiko at iniwan sa ampunan upang mapanatili ang malinis na pangalan ng mga Villarreal sa mata ng mataas na lipunan. Sa isang iglap nagbago ang lahat sa aking paningin.
Ang mga payo ni Sir Beatrice, ang kanyang pag-udyok sa akin na iwan sa kanya ang kontrol sa mga dokumento ng charity trust at ang kanyang labis na interes sa mga pondo ng simbahan. Lahat ng iyon ay hindi dahil sa awa o katapatan sa Diyos. Ito ay dahil sa matinding puot ng isang anak na itinapon at ang kanyang hangarin na gamitin ako upang agawin ang bilyon-bilyok pondo ng kumpanya para sa kanyang sarili. Isang marahang yabag ang narinig ko sa pintuan ng archive room. Lumingon ako at nakita si Sir Beatrice na nakatayo doon. Wala na ang maamong ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tulad na ng kay Doña Esperanza, malamig, matalas, at puno ng kasakiman. Sabi ko habang hawak ang lumang birth certificate sa aking kamay. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako tinulungan, Sir Beatrice? Hindi para sa katarungan, kundi para sa paghihiganti sa sarili mong ina? Pumasok siya sa silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Isang malamig na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tawa na hindi kailanman maririnig mula sa isang madre. Sabi niya habang ibinababa ang kanyang rosaryo sa mesa. Huwag kang mag-imbento ng moralidad, Mariana. Si Esperanza ay isang halimaw na itinapon ako sa ampunan habang nabubuhay siya sa luho kasama si Esteban. Bakit ko hahayaan na sa'yo mapunta ang kontrol ng pamilya kung may karapatan din ako sa yamang yon? Lumapit siya sa akin ng boses ay naging isang matalim na bulong na pumuno sa katahimikan ng silid. Sabi niya habang nakatitig sa akin. Hindi ako nandito para iligtas ka, Mariana. Nandito ako para kunin ang nararapat sa akin. At kung hahadlang ka sa akin, hindi ako mag-aalinlangang sirain ka kasama ng pamilya Villarreal. Madaling araw nang magising ako sa sunod-sunod na pag-ring ng aking telepono. Ang boses ng isang pamilyar na paralegal mula sa law firm ni Ate Fortunato, ang matagal ng matapat na abogado ni Don Alejandro, ay nanginginig at puno ng takot sa kabilang linya. Nang pumunta ako sa Makati, ang nakatayo na lamang sa lugar ng dating 3 palapag na gusali ay ang mga natatagong post na maitim at naglalabas pa ng makapal na usok. Nabalot ng abo ang buong kalsada. Ang amoy ng natupok na papel plastic at gasolina ay sumusugat sa aking ilong. Doon ko nalaman ang pinakamasakit na balita hindi nakalabas, si Ate Fortunato mula sa kanyang silid-aklatan sa 2 palapag. Ang kanyang buhay ay nagwakas sa gitna ng mga sigaw at naglalaki ang apoy. Tumingin ako sa paligid. Sa kabilang kalsada nakita kong isang itim na SUV na dahan-dahang umaalis. Sa likod ng salamin yun ay naaninag ko ang mukha ni Esteban, may hawak na baso ng kape, habang may marahang niiti sa kanyang mga labi. Para sa kanila, si Ate Fortunato ay isa lamang balakid na madaling itapon. Isang taong pwedeng isakripisyo upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Wala silang awa, walang takot sa Diyos, at walang halaga sa kanila ang buhay ng kapwa. Ilang oras ang nakalipas habang nakaupo ako sa isang maliit na kainan malapit sa punerarya kung saan inilipat ang labi ng abogado. Dumating ang isang lalaki na kaserbisyo bilang courier rider. Lumapit siya sa aking mesa habang hawak ang isang kulay itim at hindi nababasang sealed pouch. Sabi ng rider habang tinitingnan ang dispatch receipt, Ma'am Mariana de la Cruz po, may automated delivery dispatch po na nakatala sa aming system mula kay Ate Fortunato. Ipinadala po ito 1 oras bago pumutok ang sunog sa kanyang tanggapan. Nanginig ang aking mga kamay habang kinukuha ang pouch. Nang buksan ko ito, isang sulat kamay mula sa matandang abogado at isang thumb drive ang lumabas. Nakasulat sa papel ang huling bilin ni Ate Fortunato. Mariana, kung nga babasa mo ito, ibig sabihin ay tinangka na nilang burahin ang aking bakas. Ngunit alam ni Don Alejandro ang lalim ng kasakiman ng kanyang pamilya. Ang pampublikong testamento na nasunog sa aking opisina ay isa lamang pain. Ang ikalawang orihinal na kopya ay nakatago sa lumang vault ng mansyon ng mga Villarreal sa Forbes Park.
Gamitin mo ang ebidensya ng kanilang sunog upang pilitin silang gumawa ng huling maling hakbang. Pinigilan ko ang aking paghinga. Ang mga luhang pumatak mula sa aking mga mata para kay Ate Fortunato ay mabilis na natuyo. Pinalitan ng isang malamig at matalim na paghahangad ng katarungan. Tumingin ako sa aking telepono at nag-type ng isang maikling mensahe para kay Lucinda, ang aking dating sekretarya na pumanig na ngayon kay Esteban. Alam kong ipapakita niya agad ito sa aking asawa. Isinulat ko sa mensahe na balitaan ko ang nangyari sa abogado. Ngunit nakalimutan niyo ata na ang ikalawang kopya ng testamento ay ligtas na nakatago sa mansyon sa Forbes Park. Ibinaba ko ang telepono sa mesa. Ang pain ay naitapon na sa tubig at sigurado akong ang mga gutong na pating ay hindi mag-aalinlangang kumuha ng kagat. Ang balitang itinapon ko kay Lucinda ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa pamamagitan ng aking palihim na taga-subaybay sa loob ng kumpanya, nalaman kong agad na nagpatawag ng agarang pagpupulong sina Esteban at Clarissa, kasama si Doña Esperanza. Ang takot na mawala sa kanila, ang lahat ay nagtulak sa kanila na magplano ng isang panggabing pagnanakaw sa sarili nilang. Mansyon sa Forbes Park, ang lugar kung saan nakatago ang sinasabing ikalawang kopya ng testamento. Bago ako pumunta sa Forbes Park upang tiyakin na gumagana ang mga lihim na kamera sa loob ng mansyon, dumaan muna ako sa maliit na simbahan ng Santuario de San Jose. Kailangan ko ng katahimikan upang ihanda ang aking sarili sa pinal na laban. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng mga kandila sa tabi ng altar, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Si Doña Esperanza. Nakaluhod siya sa malamig na semento na kayuko at ang kanyang mga balikat ay gumagalaw sa bawat marahang paghikbi. Wala doon ang kanyang mamahaling alahas, wala ang kanyang mapagpanggap na ngiti at mataas na no. Dahan-dahan akong lumapit at nagtago sa likod ng malaking poste ng simbahan. Narinig ko ang kanyang mahinang panalangin, isang boses na puno ng takot at tighati na hindi ko kailanman inakalang magmumula sa babaeng umalipusta sa akin ng ilang taon. Sabi niya habang nakatingin sa krus. Panginoon ko, patawarin niyo ako. Ayoko nang bumalik sa hirap. Natatakot akong mawala ang lahat at maging tulad nung bata pa ako na nanalimos para sa isang basong tubig. Doon ko nalaman ang lihim ng kanyang nakaraan. Bago siya naging matagumpay na matriarch ng pamilya Villarreal, si Esperanza ay lumaki sa pinakamahirap na estero sa Tondo. Naranasan niyang magutom, mabugbog at ipagpalit ang sariling dangal para lamang sa isang tumpok ng kanin. Ang kanyang labis na kasakiman sa salapi at ang kanyang kawalan ng awa sa mga mahihirap, kasama na ang aking ama, ay nagmula sa isang malalim na trauma at matinding takot na bumalik sa kadiliman ng kanyang kabataan. Habang nakatitig ako sa kanya, naramdaman ko ang isang bahagyang kirot sa aking dibdib. Nakita ko ang isang nasugatang tao sa likod ng isang halimaw. Ngunit ang kirot na iyon ay mabilis na napalitan ng katotohanan ang mahirap na nakaraan. Ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan upang tapakan ng buhay at danggal ng ibang tao. Ang pumatay ng kapwa at mambalewala ng katarungan ay hindi isang paraan ng pagprotekta sa sarili. Ito ay isang krimen. Tahimik akong umalis sa simbahan bago pa man niya ako mapansin. Ang gabi ay dumating na at ang kadiliman ay lumalalim sa paligid ng lungsod. Pagdating ko sa gilid ng kalsada sa labas ng mataas na bakod ng mansyon sa Forbes Park, ipinark ko ang aking kotse sa ilalim ng malaking puno ng acacia. Inilabas ko ang aking tablet mula sa bag at binuksan ang live video feed ng lihim na kamera na itinakda ni Don Alejandro sa loob ng kanyang lumang silid-aklatan. Sa screen ng aking tablet, nakita ko ang pagbukas ng pinto ng silid-aklatan. Pumasok sina Esteban, Clarissa at Doña Esperanza. May dalang mga flashlight at mga kagamitan sa pagbuksan ng vault.
Huminga ako ng malalim habang tinitingnan ang kanilang mga muka na puno ng kasakiman sa dilim. Sabi ko sa aking sarili sa mahinang bulong, kayo mismo ang pumasok sa sarili niyong bitag. Sa pamamagitan ng screen ng aking tablet, napanood ko ang bawat detalye ng kanilang pagkilos sa loob ng madilim na silid-aklatan sa Forbes Park. Si Esteban ay seryosong nagtatrabaho sa pag-input ng code sa digital wall safe na nakatago sa likod ng lumang painting ni Don Alejandro. Si Doña Esperanza naman ay pabalik-balik sa paglakad, ang kanyang mukha ay balot ng pawis at takot habang binabantayan ng pintuan. Si Clarissa ay nakatayo sa tabi ni Esteban. Ang mga mata ay nagniningning sa labis na kasakiman. Habang hinihintay, mabuksan ang lalagyan. Bilisan mo, Esteban? Ang bulong ni Clarissa, ang boses ay nanginginig sa sabik. Baka may makakita sa atin dito. Tumahimik ka, pinipilit ko mang ibigay ang tamang kombinasyon. Ang galit na tugon ni Esteban habang pinagpapawisan sa no. Pagkalipas ng ilang segundo, isang marahang tunog ng pagkabukas ang nagmula sa loob ng dingding. Bumukas ang pinto ng safe. Sa loob ay nakalagay ang isang itim na velvet box na naglalaman ng isang flash drive at isang makapal na dokumentong may tatak na Final Asset Audit. Agad na dinakot ni Clarissa ang box bago pa man mahawakan yon ni Esteban. Sabi niya nang may matinis na boses ng tagumpay, "Sa akin ito. Ako ang hahawak ng mga dokumentong ito para masiguro ang kinabukasan ko." Hinablot pabalik ni Esteban ang kahon mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Huwag kang gahaman, Clarissa. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang ito. Akin ang lahat ng ito." Nagsimula silang mag-agawan sa kahon. Sa gitna ng silid, nagtuturuan at naghihilahan na parang mga taong nawala ng katinuan sa harap ng kayamanan. Si Doña Esperanza ay napasigaw sa gitna ng kanilang pagtatalo. Hinawakan ang kaning dibdib dahil sa matinding kaba. Sabi niya, "Tumigil na kayo! Gusto ba ninyong mapahamak tayo lahat?" Ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, ang smart security system ng buong mansyon ay kusang umandar. Ang mga ilaw sa loob ng silid-aklatan ay biglang sumindi ng sabay-sabay, nagbigay ng nakakasilaw na liwanag na nagpabalikwas sa kanila. Ang otomatikong sistema ng alarma ay nagsimulang tumunog sa buong paligid ng Forbes Park. Mula sa mga built-in speaker ng silid, ang boses ng huling automated broadcast na naiwan ni Ate Fortunato ay malinaw na umalingaw na. "Warning! Unauthorized access break-in and illegal tampering of corporate assets recorded in real time. Law enforcement has been automatically notified." Namutla si Esteban. Nabitawan niya ang itim na velvet box na lumapag sa paanan ng kanilang mga sapatos. Si Clarissa ay napaatras hanggang sa sumandal sa dingding, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Si Doña Esperanza naman ay napaluhod sa sahig. Nawala ng lakas ang mga tuhod sa labis na takot. Bago pa man nila maisip na tumakas ang mabibigat na pinto ng silid-aklatan, ay marahas na itinulak bukas. Ang mga opisyal ng pulisya, kasama ang mga investigador mula sa National Bureau of Investigation, ay pumasok. Ang kanilang mga uniforme at badge ay kumikinang sa ilaw ng silid. Pinanood ko ang lahat ng ito mula sa screen ng aking tablet habang nakaupo ako ng payapa sa loob ng aking kotse sa labas ng bakod. Isang marahang ngiti ang sumilip sa aking labi habang pinapanood ko silang pusasan ng mga pulis. Ang bitag ay sarado na at ang mga nahuli ay hindi na kailanman makakawala pa. Ang malaking silid-pulungan ng Board of Directors sa Villarreal Holdings ay napuno ng nakakabinging katahimikan. Ang lahat ng mga pangunahing shareholders, miyembro ng lupon at ilang miyembro ng media ay nakaupo habang naghihintay sa simula ng pinakamahalagang pagpupulong sa kasaysayan ng kumpanya.
Si Esteban, bagamat nakalabas pansamantala sa piyansa sa tulong ng mga abogado, ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang buhok ay magulo, ang mukha ay payat at namumula sa matinding puyat at kahihiyan. Pumasok ako sa silid suot ang isang puting pantsuit, isang simbolo ng kalinawan, katotohanan at walang bahid na kapangyarihan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng entablado kung saan nakalagay ang pangunahing podyum. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang bumad ko ang boses ay kalmado, matatag at umalingaw, now sa buong silid. Narito tayo upang pag-usapan ang hinaharap ng kumpanyang ito. Ngunit bago natin talakayin ang mga numerong pampinansyal, kailangan muna nating linisin ang mga anino ng korupsyon na sumisira sa pundasyon ng Villarreal Holdings. Agad na tumayo ang abogado ni Esteban, mukhang nangangamba. Mr. Chairman, tutol ako. Ang pagpupulong na ito ay para lamang sa pampinansyal na ulat, hindi para sa personal na sirkumstansya ng pamilya. Huwag kayong mag-alala, Counselor. Ang sagot ko, habang ipinapakita sa malaking LED screen sa likod ko ang unang dokumento. Ang persona na sirkumstansyang ito ay may direktang kinalaman sa bilyon-bilyong pisong nawawala sa kaban ng kumpanya. Sa malaking screen ay lumabas ang mga detalya dong record ng offshore accounts sa Cayman Islands, ang mga peking resibo ng Q3 Logistics Expansion at ang video footage ng naganap na pagnanakaw sa Forbes Park kagabi kung saan malinaw na nakita si Esteban at Doña Esperanza na pinipilit buksan ang vault. Ang buong door ay napabulalas sa gulat. Ang mga bulong-bulungan ay kumalat na parang apoy sa mga nakaupo. Hindi na napigilan ni Esteban ang kanyang sarili. Bigla siyang tumayo, ibigzak ang kanyang mga kamay sa mesa at sumigaw ng may halong luha at galit na basag. Tama na, Mariana! Tumingin ako sa kanya ng may malamig at blankong muka. May gusto ka bang sabihin sa mga shareholders, Esteban? O gusto mong ipaliwanag kung bakit mo ibinulsa ang pundo ng kumpanya para sa iyong luho? Napatingin si Esteban sa paligid, nakita ang mga matang puno ng pandidire at pagkausisa mula sa mga taong iginagalang siya noon. Sa sandaling iyon ang kanyang pader ng kayabangan ay tuluyang gumuho. Bumagsak siya pabalik sa silya, ibinaon ang kanyang muka sa kanyang mga palad at humagulgol ng parang isang batang na wala ng direksyon. Sa gitna ng kanyang pagluha, binitiwan niya ang isang katotohanang matagal niyang tinago sa likod ng kanyang nisi. Sabi niya habang nanginginig ang boses, "Ginawa ko lang ang lahat na yun dahil takot ako, Mariana. Takot akong lumitaw na mangmang sa harap mo. Ikaw ang mas matalino. Ikaw ang nag-iisip ng bawat hakbang. Ikaw ang nagpatakbo ng kumpanyang ito sa likod ng mga eksena. Habang ako ay nanatili lamang na isang anino mo. Hindi ko kayang tanggapin na ang asawa ko ay mas mataas, mas magaling at mas makapangyarihan kaysa sa akin." Ang silid ay binalot ng matinding katahimikan sa kanyang pag-amin. Ang mga shareholders ay napatulala. Ang kayabangan ng isang lalaki ay nasira ng kanyang sariling kawalan ng kapanatagan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita upang ibaba ang huling hatol ang mabibigat na pinto ng boardroom, ay biglang bumukas ng malakas. Isang pamilyar na figura ang pumasok habang suot ang kanyang puting abito kasama ang sarili nitong grupo ng mga debatang abogado. Si Sir Beatrice. Tumiyo siya sa gitna ng silid, tiningnan ako ng may malamig na ngiti at sinabi sa harap ng buong board, "Huwag kayong magmadali sa paghatol, mga Ginoo. Dahil bago ninyo ibigay ang kontrol kay Mariana, meron pa akong isang testamento na dapat ninyong malaman." Tumigil si Sir Beatrice. Sa gitna ng silid-pulungan ang kanyang puting abito ay tila kumikinang sa ilaw ng silid habang itinaas niya ang isang dokumentong may selyo ng simbahan. Ang kanyang mukha ay kalmado, may ngiti ng isang taong naniniwala na hawak niya ang huling alas ng laro. Sabi niya sa harap ng mga shareholders at ng media,
Huwag kayong padayo sa mga ebidensyang ipinakita ni Mariana. Ayon sa huling kasunduan sa pagitan ni Don Alejandro at ng aming Diyoses, is ang 50% ng mga ari-arian ng pamilya Villarreal ay nakalaan para sa charity trust ng simbahan. At ako, ang legal na itinalagang tagapamahala nito. Si Mariana ay wala ng karapatan dito. Ang mga directors ay nagkatinginan. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan. Ngunit nanatili akong kalmado. Hindi ako natinag sa kanyang pagtatanghal. Dahan-dahan akong lumapit sa podium, pinindot ang aking remote control at pinalitan ang nilalaman ng malaking screen sa likod ko. Maganda ang iyong tinuran, Sir Beatrice. Ang sagot ko, ang boses ay matalas at may diin sa bawat salita. Ngunit nakalimutan mo sigurong suriin ang audit trail ng charity trust na yon bago mo ito iharap sa board. Sa screen ay lumabas ang mga detalyadong dokumento sa bangko. Ang mga transaksyon mula sa charity trust ng simbahan na direktang lumipat sa isang pribadong offshore account sa Switzerland sa loob ng nakaraang 5 taon. At ang pangalang nakarehistro bilang nagmamay-ari ng account na yon ay hindi pangalan ng Diyoses, kundi ang kanyang tunay na pangalan bago siya magmadre. Beatrice Monteclaro. Nabura ang ngiti sa mukha ni Sir Beatrice. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala, pinalitan ng puting-puting takot. Paano? Paano mga kuha yan? Ang nauutaw niyang tanong na wala ang mahinahong tono ng isang madre. Ang pera para sa mga biktima ng bagyo at mga ulila ay ginamit mo para sa iyong sariling luho at mga ari-arian. Ang pagpapatuloy ko habang nakatitig sa kanya ng direkta sa mga mata. Ginagamit mo ang damit ng simbahan bilang baluti upang pagtakpan ang iyong sariling kasakiman. Isa kang huwad, Beatrice. Hindi na napigilan ni Beatrice ang kanyang emosyon. Itinapon niya ang hawak niyang folder sa sahig. Ang kanyang maskara ng kabanalan ay tuluyang gumuho. Tumingin siya sa dulo ng silid kung saan nakaupo si Doña Esperanza na nakaposas at binabantayan ng mga pulis. Sumigaw si Beatrice. Ang boses ay basag at puno ng dekada ng sama ng loob at luha. Bakit mo ako itinapon, Ma? Bakit mo ako ipinagkait sa iyong piling noon? Dahil ba sa takot kang masira ang iyong pangalan sa lipunan? Ginawa ko ang lahat ng ito hindi lang para sa pera, kundi para marinig mo man lang ang pangalan ko at malaman mong nabubuhay ako. Si Doña Esperanza, ang matapang at malupit na matriarch na hindi kailanman lumuhod sa sinuman, ay napatingin sa kanyang anak. Ang mga luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata habang nakatitig sa mukha ni Beatrice na kamukhang-kamukha niya noong kabataan niya. Sa sandaling yon ng ina na nagtago ng kanyang anak sa hiya ay pinarusahan ng tadhana sa pamamagitan ng mismong pusod ng kanyang dugo. Humagulgol si Esperanza habang nakatingin sa sahig, walang masabi kundi ang kanyang sariling pagsisisi. Tumalikod ako sa kanila at muling humarap sa mga shareholders. Walang nangahas na magsalita sa buong silid. Sabi ko sa huling pagkakataon, tapos na ang pagpapanggap. Ang kumpanyang ito ay ibabalik sa kanyang tunay na layunin, hindi para sa kasakiman ng pamilya, kundi para sa mga taong tunay na nag-aambag sa tagumpay nito. 1 buwan ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng kasakiman sa silid-pulungan. Sina Esteban at Clarissa ay kasalukuyang nakakulong sa piitan habang naghihintay sa kanilang paglilitis para sa kasong korupsyon, pagnanakaw at money laundering. Si Doña Esperanza, dahil sa kanyang mahinang kalusugan, ay nakatira na lamang sa ilalim ng mahigpit na house arrest sa isang maliit na bahay sa probinsya, habang si Sir Beatrice ay nahaharap sa mga kasong kriminal at imbestigasyon ng simbahang Katolika. Sa araw na ito, narito ako muli sa pangunahing boardroom ng Villarreal Holdings. Ngunit hindi na bilang isang inaapi, kundi bilang ang huling katiwala ng kapalaran ng kumpanyang ito.
Nakatayo ako sa harap ng mga bagong halal na miyembro ng Independent Board of Directors. Hawak ko ang dokumento ng pinal na desisyon. Sabi ko sa kanila habang nakangiti ng payapa. Ayon sa huling habilin ni Don Alejandro at sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng batas opisyal kung isinusuko ang posisyon ng chairman. Ang buong kontrol sa Villarreal Holdings ay ibinibigay ko sa isang independent board of professional managers na magpapatakbo nito ng may integridad. Ang mga miyembro ng board ay napatitig sa akin ng may paghanga. Ang ilan ay nagtanong kung bakit ko tinanggihan ang bilyon-bilyong kayamanan na maaari kong angkinin ng buo. Tumugon ako ng may katatagan. Ang kayamanan na hiniram sa kasakiman ay magiging abo lamang sa sinumang magmamay-ari nito. Ang Ki Giatok ay pinalitan ko na ng pangalan at ginawang De la Cruz and Villarreal Employee Welfare and Scholarship Foundation, isang pondo na nakalaan para sa pag-aaral ng mga anak ng mga manggagawa at sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong medikal tulad ng ginawa nila sa aking ama. Pagkatapos ng pagpupulong, nagtungo ako sa isang malaking pampublikong ospital sa lungsod. Sa labas ng pediatric ward, nakita ko si Lucinda. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit at yumuko ng may malalim na pagsisisi. Ang kanyang anak ay nakasakay sa wheelchair, nakasuot ng damit pang biyahe patungong Amerika para sa kanyang bone marrow transplant, hawak ang isang maliit na laruan. Niyakap ako ni Lucinda habang umiiyak. Sabi niya, "Ma'am Mariana, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamat sa kabila ng ginawa ko sa inyo." Huminga ako ng malalim, hinaplos ang kanyang likod at sinabi, "I save mo ang luha mo para sa paggaling ng anak mo, Lucinda. Patawad sa ating dalawa. Mag-umpisa kaya ng bago." Nang huli kong binisita ang opisina sa Villarreal Holdings, nilinis ko ang aking mesa. Kinuha ang maliit na kahon na naglalaman ng larawan ng aking ama at ang aking lumang laptop. Hindi ako kumuha kahit isang sentimo mula sa personal na account ng pamilya Villarreal maliban sa aking sariling sweldo bilang consultant. Naglakad ako palabas ng malaking pinto ng kumpanya patungo sa maliwanag na sikat ng araw sa lansangan ng Maynila. Tinanggal ko ang mabigat na sapatos ng pagpapanggap at isinuot ang aking sariling komportable ing sapatos. Wala na ang pangalang Villarreal sa aking mga balikat. Ang natira ay ang aking tunay na pangalan, Mariana de la Cruz. Ngayon hawak ko ang sarili kong kumpanya ng business consulting. Nagtatrabaho ako hindi para maging anino ng sinuman, kundi upang patunayan na ang tagumpay ng isang babae ay hindi nakasalalay sa singsing sa kanyang daliri o sa apelido ng asawang nagtaksil sa kanya. Ang tunay na dangal ay nagmumula sa sariling kakayahan, sa malinis na konsensya, at sa kalayaan na magsimulang muli ng may taas, no? Ang huling hakbang ni Mariana palayo sa gusali ng mga Villarreal ay hindi tanda ng kanyang pagkatalo, kundi ang simula ng kanyang tunay na tagumpay. Iniwan niya ang yaman na puno ng lason upang yakapin ang payak. Ngunit tapat na buhay, bit-bit ang nag-iisang susi na hindi kailanman mananakaw ng sinuman mula sa kanya, ang kanyang sariling dignidad. Mga mahal kong tagapakinig na rito, na tayo sa huling hantungan ng ating kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pagsubaybay sa bawat yugto ng buhay ni Mariana. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahaging yon sa ospital, kung saan mag-isang hinarap ni Mariana ang pagpanaw ng kanyang ama habang pinagkakaitan siya ng tulong ng sarili niyang biyen, ang hindi ko mapigilang mapaluha. Ang sakit ng isang anak na walang kalaban-laban sa harap ng kapangyarihan ng salapi ay isang sugat na napakahirap hilumin. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip, kundi inspirasyon mula sa mga totoong liham na ipinapadala ninyo sa ating programa, mga kwento ng pagsasakripisyo, ng pagtiis
at ng pagbawi sa sariling halaga. Kung kayo ang nasa katayuan ni Mariana, magagawa niyo rin bang iwan ng bilyon-bilyong piso kapalit ng inyong tahimik na pamumuhay at malinis na konsensya? O ipaglalaban ninyo ang karapatan sa yamang iyon hanggang sa huling patak ng inyong dugo? Sino nga pala pinapakinggan ang ating kwento ngayon? Habang naglalaba ba nagluluto para sa pamilya? O marahil ay habang nagpapahinga matapos ang mahabang araw sa trabaho? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at sariling karanasan sa comment section sa ibaba. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Naway, manatili kayong matatag at mayaman sa dignidad anuman ang hamon ng buhay. Hanggang sa muling pagkikita sa ating susunod na kwento. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento. Ang susi ng aking dignidad. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng tagapakinig na si Maria Tatlong, 48 taong gulang kasalukuy, yang nagtatrabaho bilang OFW sa Hong Kong, na nagpadala ng kanyang karanasan na may mensaheng huwag kailanman isusuko ang sariling halaga para sa pag-ibig na walang respeto. Lahat ng karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay ginawang piksyon upang mapanatili ang seguridad na nagpadala at hindi upang bastusin o tuligsain ang sinuman. Ang kwentong ito ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong aral sa buhay.